Hi guys! So, today is Wednesday. Itong ating OOTD sa work today. Ano sila? Medyo mga negative. Tapos puro reklamo. Can they done? It's currently 11 p.m. Feeling ko hindi ako prepared. Pasok lang kung gumising ng umaga para mag-practice pa sa interview. Dahil remote job siya. So, sana makuha ko. Hi guys! So, today is Wednesday. It's currently 4:28 p.m. na. So, kakauwi ko lang pala galing orientation. Dapat magbablog ako kaninang umaga. Kaso parang feeling ko magigipit ako sa oras pag nag-vlog pa ako. So, ngayon ko na lang kayo chichikahin. So, orientation ko sa work today. And so far, it's good. Yung mga kasama ko sa orientation is actually ibang schedule sila sa akin. Ako lang yung parang pang 4 to 11. Tomorrow, medyo late din yung pasok ko dahil ang pinili ko talaga is yung mga hindi rush hour pag pauwi. Pero na-drive ko siya today guys. Yung talaga yung kinatatakutan ko is yung mag-drive dahil hindi pa ako nakakapag-drive dito mag-isa at alam niyo naman galing kami sa countryside sa California. So, yung mga drive namin is more on country nga tapos wala mga change lanes. So, dito madaming change lanes tapos sa city nga, good thing is wala akong dadaanan na highway, na freeway. So, that's at least good. Merong way na papuntang freeway, pero tinuruan ako ni Austin kung saan hindi ako dadaan ng freeway. Pero, ayun, at some point, sabi ko kay Austin, turuan niya na din ako mag-freeway. Pag meron na siyang, pag available na yung benefits niya, para, alam niya na, para sure. Pero, ayun, so far, it's good. Balitaan ko ulit kayo mamaya. Magbihis lang ako dahil, ayan, itong ating OOTD sa work today. Ayan, malamig din pala ngayon guys, kaya super ganda. Kahit may araw, yung hangin is malamig siya. Check ko kanina is parang 70 degrees siya. Balikan ko kayo mamaya, magsaing lang ako para meron kami kainin ni Austin. Chichika muna ako sa inyo habang nagsasaing. So mag-aalasin ko pa lang naman. Ang ganda sana kung ganito pala yung schedule ko para pagdating ni Austin, makakapag-prepare pa din ako, maasikaso ko pa din siya. Pero dahil nga ang pinili kong schedule, dahil nung tinawagan ako nung pinaka-HR, merong dalawang available na position. Yung una is 4:30 a.m. to 11 a.m. ata. Maganda sana yung time, okay lang sa akin yung time. Kaso yung pinaka-task, ayoko nun dahil medyo may idea ako kung anong gagawin dun sa yun. So, ang pinili ko is, sabi nila sa akin parang 4 to 11 p.m. So, sa closing ako. Tapos ngayon parang medyo nagre-regret na ako dahil hindi ko alam. Pero yun din kasi ang pinili ko para nga yung aking driving. Yun yung mas kinakabahan ako sa pagdadrive ko kaysa sa work ko talaga. So far it's good naman. Nakauwi tayo ng safe. Regarding sa work environment, parang mababait naman sila. Pero yung mga nakasama ko kasi sa training ngayon is wala akong magiging ka-work doon dahil iba yung time nila. Yung iba is parang in the middle of the day, tapos meron ding yun yung 4:30 a.m. So wala akong makakasama bukas. Ang work ko is dapat parang, alas 3 p.m. up to 11. Kaso ginawa na lang nilang 6 p.m. up to 11. So, 5 hours lang siya. And then, more on training pa din. And then, Friday, wala akong work. And then, Saturday, Sunday, ayun, may work tayo. So, ang schedule ko naman sa Saturday and Sunday is 4:30 p.m. hanggang 11 p.m. nga. So, for sure ako, alam nyo kung saan ako nagwo-work. Alam nyo yung store na yon. But, ayun, I'm really hoping na mababait yung ka-work ko dahil sa California, wala akong naging problema. Super babait na mga tao doon. And then, sa North Carolina naman, dahil nga night shift ako doon, more on mga teenagers yung mga kasama ko. So, alam nyo na, parang minsan,
you can feel na they hate their life, na parang ayaw nila doon. So, medyo toxic yung work environment, I would say. So, this time, sana mababait sila. At I'm thinking, pero hindi ko pa sure, pero feeling ko comfortable naman na ako sa pagdadrive ng Slight. So, if ever man na meron ng available na position na na lang yung in the middle of the day instead na 4 to 11 p.m. Dahil ang inisip ko din talaga, nung in-accept ko yun is yun nga, pag 11 p.m. na, wala na masyado sigurong tao sa kalsada. So, yun yung inisip ko. Pero this time, feeling ko naman kaya ko na kahit in the middle of the day. Pero hindi ko alam kung ano ba nila ako. Kung meron man ng opportunity na merong pang umaga, yun na lang yung pipiliin ko. Pero for now, it's all good. And, ayun, dahil nga nagka-work na tayo, mag-apply pa din ako na mag-apply. Dahil, ayun lang din yung naisip ko na, instead na nandito lang ako sa bahay, habang naghahanap nga ako ng trabaho pa, is, at least meron na akong something. Makakatulong na ako kay Austin sa aming mga bayarin, kahit papano. Tapos, ang in-applyan ko din is full-time, pero yung mga hours na binigay nila, parang 30 hours or less lang siya. So, sabi ni Austin, kaya daw siguro nila ginawa yun para sa benefits, para hindi sila mag-ano ng benefits. Pero, tingnan natin dahil pina-fill up naman nila kami kung ano ba yung desired hours namin to work. Tapos, ang pinili ko nga is 40 hours. So, yeah, habang nag-work tayo doon is patuloy pa din tayo mag-a-apply sa ibang work. And, so far, I'm happy. Try ko ding maging updated sa inyo guys dahil last year, nung nag-start ako mag-work nga dun sa California is naiwan ko na ang pag-YouTube ko dahil nga super tiring niya para sa akin. Pero this time, itatry ko ang aking best na maging updated pa din. Na patuloy ko pa din ang pag-vlog ko dahil I really enjoy this. Pero ayun, tsaka ko lang siya ginagawa pag nafe-feel ko siya. Hindi ko siya fino-force sa sarili ko na kailangan ko mag-edit, kailangan ko mag-video, ganon. Tsaka lang ako nag-video pag nafe-feel ko, ganon. Ayun lang ang share ko sa inyo sa aking orientation. Mostly, ang ginawa namin is nag-fill up ng mga forms. And then, ayun nga, nag-training na din kami. Gamit yung pinaka parang iPad nila doon. So, after ng training, madami pa din kaming trainings na yung sa online nga. Siguro bukas ganun uli yung gagawin namin. Hindi ko alam kung magiging ano na ba kami, kung mag-a-actual na ba kami na training. Pero ayun ang alam ko is madami pa din talagang mga online trainings na kailangang tapusin. And alam nyo ba guys, hindi ko din talaga alam dahil yung mga kasamahan ko, alam nila kung saan department sila. Tapos yung sa akin naman, hindi ko alam kung ano bang department ko dahil hindi siya nakalagay dun sa offer letter. So, babalitaan ko kayo kung ano bang mangyayari sa aking position. And then, ayun, meron din ako mga naging ka-close kaagad, di ba? Ang friendly ng atin yung girl. So, meron kaagad ako nakausap, dalawa sila. But, yung isa is medyo may edad na. And then, yung isa nga is mas bata sa akin. So, ang kanila naman is yung medyo may edad na is parang 4:30 AM siya, yun yung pinili niya, up to 11. Tapos yung isa naman is in the middle of the day dahil feeling ko student siya. So, hindi ko na sila makikita. So, that's sayang. But, hopefully, mababait ang mga ka-work ko dahil ako lang ba na iba din yung feeling kahit gano'ng kahirap yung work, basta mga kasundo mo yung mga ka-work mo is super okay mag-work. Dahil sa California, pansin ko din na yung mga nakakabarkada ko sa work is yung medyo mga matured na, yung medyo mas matanda sa akin. Dahil, ewan ko, mas prefer ko sila dahil alam nyo na, pag medyo may kabataan pa, mga parang hindi naman sa pag-aano ha, pero merong ilan na medyo
ano sila, medyo mga negative, tapos puro reklamo, tapos minsan matatamad din sila. So, yung mga naka-work ko dati sa California, mas, ano sila, mas maedad sila sa akin, and then, ayun nga, pare-pares kami ng work ethic, kumbaga. Tapos, yun naman sa North Carolina, parang, ilan lang din na naging ano ko doon, ilan lang din yung mga naging friend ko doon. Tapos yung isa nga is, ano siya, may edad din siya na Black American siya. Super bait niya, guys. Up until now, nagchat-chat pa din siya sa akin sa Facebook para mga musta, ganun. But, yeah. And the rest, hindi ko na din masyado, hindi na din ako masyado mga nakipag-friend nga dahil saglit lang naman kami doon. Tapos meron din ako mga naging ka-work na ka-age ko siya, tapos parehas kami ng birth month. And I think up until now, nandun pa din siya. Never ko pa uli siyang nakakamusta na. Dahil hindi ko siya nakuha sa Facebook. But meron kaming number, pero hindi ko din naman nate-text na. I wonder if okay lang ba siya. So siguro, dahil naisip ko, siguro kamustahin ko siya kung ano bang ganap niya sa kanyang buhay dahil balak niyang mag-nursing din habang nagwo-work siya. So, yeah guys, i-wait ko lang si Austin. Siya naman is 1 hour away lang dito. So, siguro maya-maya nandito na din siya and kukwentuhan ko siya kung ano bang nangyari ba. Wala naman totoong super nangyari dahil ang pinasok ko today is 11 a.m. up to 4 p.m. Tapos super bait nga din ng HR. Ang light lang feeling nung training, so that's good. So ang dami nilang mga paperworks din na pinadala sa amin. So siguro iaano ko din to, ibabrowse ko din, babasa-basahin ko ng konti, tapos tawag dito, i-download ko yung app dahil hindi nila tinuro during training kung paano ba, dahil makikita daw dun yung mga schedule namin. Tapos ang pansin ko dun sa schedule ko is parang hindi siya, ang kagandahan lang dun sa dati kong company is meron akong fixed time. Tapos naisip ko din na super ganda din pala nga nung schedule ko, yung kauna-unahang work, dahil day shift ako noon, tapos fix nga yung schedule. Ang pangit lang is dahil that time, nung nandoon pa nga kami sa California, si Austin naman is palaging nasa sa hotel. So, pagkaka-uwi ko, wala din doon si Austin. This time na pwede na siyang mag-uwian dito, ngayon naman panggabi ako. So, grabe na talaga ito. So, sa mga nagwa-wait pa dyan na magka-work permit or nagwa-wait pa magka-work, enjoy lang guys. Dahil, alam nyo na, hindi natin masasabi, if ever man, naswerte kayo na makahanap ng pares ng schedule ng asawa nyo. Pero, if hindi, katulad namin na magkaiba ng schedule. So, take your time at enjoy lang. Dahil, ayun, mahirap na uling magkasama kayong dalawa. And, even sa weekends nga may work ako. Yun nga lang yung namin. Yun lang yung off day ni Austin. So, we'll see how this goes. But, for now, this is a good start for me dahil, ayun, medyo mabilis lang din yung pag-process ng work ko ngayon compare nung paghahanap ko ng work nga doon sa kauna-unahan. Siguro dahil na din sa location namin. So, this time, dahil nga nasa city kami, mas madaming opportunities at, ayun. Tapos, nung nasa countryside kami, medyo limited lang siya. Feeling ko yun din yung isang factor kung bakit mabilis lang akong nakahanap ng work dito. So, I'm really thankful. Alam kung makakapag-vlog pa ako mamaya, but I will try. So, see you guys! Bye-bye! Second day done. It's currently 11 p.m. and everything's good. Lamig na. So, 11:20 na. And nasa apartment na ako. Bukas, meron akong interview ng 9. So, kailangan akong gumising ng maaga. Pero wala akong work that time. So, that's at least good. But
feeling ko hindi ako prepared pa. So, kailangan ko gumising ng umaga para mag-practice pa sa interview. Dahil remote job siya. So, sana makuha ko. So, yeah.